Tanghali noong 17 ng Oktubre ng nagdaang taon, nagliyab ang barangay E. Aldana sa lungsod ng Las Piñas. Isang eroplano ng kung tawagin ay DC-3 ang lumagapak sa isang abandonadong warehouse. 4 na sakay nito halos hindi na makilala sa labis na pagkasunog. Gumapang ang apoy hanggang sa kabilang bakod. Tila naging impyerno ang paligid. Nang humupa ang apoy, 14 na bahay ang naging abo na lamang. Tatlong buwan ang lumipas, ang mga nasunugang residente tila napapasok pa rin ng insidente. Wala silang natanggap na tulong mula sa may-ari ng bumagsak na eroplano. Saan kaya naglanding ang mga dapat managot dito? Minana pa ng pamilya ni Tilde ang 14 na bahay paupahan mula sa kanilang mga ninuno. Ang minsan pinagkakakitaan ngayon uling na. 3 weeks ko nga itong iniyakan eh. Kasi syempre, yung mga kapatid, may kapatid ako dito nakatira. Tapos yun nga, syempre nakakapanghinayang yung buwan-buwan na meron kang kita, ngayon nawalan. Isa sinida sa pinakamatagal na nangungupahan rito. Dito na niya napalaki ang mga anak at nakapagtaguyod ng munting negosyo. Bali, abutin po ng 200,000 yung gamit na nawala sa amin. Bali, bukod po doon, meron po akong sari-sari store na doon ako kumukuha ng pantuition ng anak kong college. Bali, araw-araw na pambaon nila, doon din ako kumukuha sa tindahan na yun. Kaya kumbaga sa ngayon, parang nahihirapan ako dahil wala na akong pinagkakakitaan. Nilimas lahat ng apoy ang kanilang gamit, pati pangarap ng kanyang anak. Hindi pa nakapag-tuition yung anak ko, hindi siya maka-exam dahil talagang wala kaming kapira-pira. Maliit lang naman yung sinasahod ng asawa ko. Nakikitira na lang ako dun sa hipag ko dahil wala kaming panimula. Wala kaming gamit na naligtas. Sa nagdaang mga buwan, nakahanap na ng malilipatan ang mga residente. Pero may ilan na wala pa rin maayos na masilungan. Nahihirapan po kami kasi nagtitis kami dito sa lamig. Mga anak ko nagkakasakit sa sobrang lamig. Kung sino man sa inyo ang may-ari na yan ng eroplano, maawa naman kayo sa amin. Lalo na sa mga anak ko, liliit pa niyan. Magpakita naman kayo. Sanglupalop na nga ba napatpat ang may-ari ng nasunog na eroplano? Ang eroplanong kung tawagin ay Douglas DC-3 ay gawang Amerikano noong dekada 30 at 40. Panahon pa ng ikalawang pandaigdigang digmaan nang sumaing papawid ang mga ito. Kaya karamihan daw sa mga ganitong klaseng eroplano ngayon ay para na lang sa museo. That was the last, as I said, that was the last flyable DC-3 here in the Philippines. Ang bumagsak na eroplano, pag-aari ng Victoria Asia Air Services Incorporated. Ang may-ari ay si Captain Jerry Juane. Isa itong cargo plane na pinapaupa sa iba't ibang ahensya. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang ahensya ng gobyerno na nagbabantay sa kung tawagin ay civil aviation sa ating bansa. Ayon sa CAAP, isa lamang sa 3 sakay na piloto ang may ganap na kaalaman ukol sa pagpapalipad ng ganitong uri ng eroplano. License-wise, there's only one guy with a DC-3 rating and yet is still only for a co-pilot, not as a captain. Kabilang sa mga nasawi ang co-pilot na si Jaguar Juane, pamangkin ng may-ari na si Captain Jerry Juane. Sa kanya raw ipinagkatiwala ng kanyang tiyuhin ang naturang DC-3 na eroplano. Nalilipad niya yung aeroplano. Tapos punta siya Iloilo, Bacolod, Calapan, Mindoro, ganun. Kinakabahan daw siya sa kasintahan sa tuwing lilipad ito sakay ng lumang eroplano. May nagsabi kasi sa amin, huwag mo na ilipad yung DC-3. Baka diyan ka mamamatay. Sabi ganun. Bago raw lumipad ang eroplano, nakausap pa sila. Kaya doon siya lilipad para sa amin. Kaya nung inano niya na yung paglipad niya, para sa amin yung pera kasi uwi kami Laguna. Pagbalik niya, dito na kami sa Laguna. Ayaw niya na doon sa para niya, kaya ayaw niya na doon. Yung pala yun, kami lang pala uuwi dito sa Laguna.
Ayon sa Victoria Asia Air Services Incorporated, hindi sila ang dapat managot sa mga nawalan ng tirahan. Noong nakaraang Hulyo, ipinaupa raw nila ang kanilang eroplano sa Wilex Incorporated sa halagang 5 milyong piso. It was supposed to be leased initially. Ang sabi nila, they need a plane to go to Africa. But hindi kasi, the lease agreement was for 3 months, but they were not able to fly to Africa kasi nagkaroon ng minor repairs made on the plane. Now, because hindi nila nagamit yung plane for 3 months, they opted to buy the plane instead. Pero hindi raw nais sa papel ang kasunduan. You have to understand that, number one, si Captain Juane is not literate in English. And in fact, he had a draft lease agreement. Pinasign sa kanya, but he was not given a copy of that. Language proficiency. So you must be able to speak, read, and understand the English language to communicate by radio. Kasama po yan sa... Yeah, requirement. Otherwise, you will not get the license. Kwento pa nila, umaga raw ng 17 ng Oktubre, imbis na magkabayaran ay puwersahan daw na kinuha ang kanilang eroplano at itinakas. We filed a case against Captain Concha, Mr. Espion, for illegally taking the aircraft, for unlawfully taking the aircraft. So we filed a case against them for robbery and for estafa or for swindling actually. Kasama sa eroplano ang pamangkin ng may-ari. Ibig po bang sabihin sangkot din siya sa nakawan? Bakit may lilipad nila yung aeroplano? Bakit paano yun sila doon? Kung tatakas sila yung aeroplano, di ba? Yun lang ang mga sabi, di ba? Kawawa naman sila. Sila na ngayon na aksidente, sila pa yung may kasalanan. Ang tanging mayaalok nilang tulong ay ibenta ang sunog na bakal ng kanilang eroplano. The debris still has value. We were saying to the claimants, to the affected families na it's better that the debris be sold immediately para habang mas mataas pa yung value niya, and yung amount ng yung proceeds na yon, Mr. Juane, Captain Juane is willing to waive yung right niya doon sa proceeds na yon, and yun yung initially supposedly distribute sa mga claimants. Kailangan daw managot ng Wilex sa kanila bago nila bayaran ang mga residente. Right now, the way things stand, our position is Wilex would be finally liable for all these losses. Sabi namin, yung affected families will also be would have to be compensated for their losses. Pinanghinaan ng loob ang mga residente na pananagutan sila ng Victoria Asia Air Services Incorporated. Kaya sinamahan namin sila sa Public Attorney's Office para humingi ng payo. Ang nananagot talaga dyan ay yung may-ari. Ngayon, kung may kapabayaan din yung may-ari, mapapatunayan ng pinabayaan nila. Halimbawa, nandyan lang yan, hindi na sinisecure yung plane nila, nakuha ng kusino, napatakbo. Hindi rin depensa na nakuha ng iba. Kailangan iniingatan nila yung pag-aarilap. Batas na raw ang bahalang magparusa sakaling tumanggi ang may-aring harapin ang pananagutan. Pwede magsampa ng criminal action under Article 365 of the Revised Penal Code. Negligence, no? Reckless imprudence, assaulting to, kung may namatay, to homicide, kung meron namang mga damages sa properties, assaulting to damage to properties. So, iyan naman ay kung mapapatunayan at may ebidensya ng kapabayaan yung may-ari at gayon din yung yung nagmamaneho ng sasakyan o ng eroplano. Ang mga kawawang nasunugan patuloy pa rin naghihintay ng tulong mula sa mga dapat managot sa aksidente. Huwag din sanang liparin ang inaasam nilang katarungan. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito ang investigador.